Magandang umaga sa lahat. Simulan natin sa isang tanong na madalas itanong tungkol sa teorya nito. Bakit kinakabagana po mga guro? Bago tayo dumako sa ating mga katanungan, meron muna tayong patakaran patungkol sa paaralan. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung merong itatanong o may isasagot. Huwag mong subukan. O, naiintindihan ninyo mga mag-aaral? Ano ang pangunahing ideya ni Abraham Maslow tungkol sa pangangailangan ng tao ayon sa teorya ng pangangailangan? Okay, Joshua. Ayon kay Abraham Maslow, ang pangunahing ideya ng pagtiteorya ay pangangailangan ng tao ay nailalagay sa isang hierarchy. Ibig sabihin na iba't ibang antas ng pangangailangan at habang naging-ulan mas mababang antas ng pangangailangan sa hangad ang tao ng mas mataas na pangangailangan. Kaya, kailangan nito, kailangan mong makakaroon ng ibang bago-bago karamihan. Yes, I don't know if this is true or false. Bakit mahalaga mag-physical aid sa hierarchy baso? Ano ang posibleng mangyari kung hindi ito matugunan? Ang physiological needs ay mahalaga dahil ito ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay, tulad ng pagkain, tubig, at hangin. Kung hindi ito matugunan, maaaring maging ito ng karamdaman at panghihina ng kaluwan na makaka-apekto sa kakayahan ng isang tao ng tao sa mas mataas na hindi ka paano nagiging pundasyon ang safety needs sa paglipat sa mas mataas na antas ng pangangailangan? Magbigay ng halimbawa. Halimbawa, ang pagkakaroon ng matatag na trabaho at diskas sa tirahan ay nagbibigay ng kayapaan at isip sa isang tao tungkol sa pagbuo ng relasyon o pagpapasay sa sarili. Kapag alam mong ligtas ka, mas malaya kang magplano para sa hinahanap. Kung mayroon kayo subukan na Panandali ako puputulin muna ang inyong gawain para sa isang advertisement. Ilanto po kayo? Yes! Kulang lang kayo sa kape. Taste kape. 2 pesos only. Bili na kayo. Bago ka kayo mamusan. Ang bahagi ng pakikisalamuha at pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, talakayin natin ang dalawang antas na malalim na nakaugat sa ating interaksyon sa lipunan. Tanong 4, ano ang pagkakaiba ng social needs at self-esteem needs sa konteksto ng interaksyon ng tao sa lipunan? Ang social needs ay nauukol sa pangangailangang makabilang, matanggap at makipag-ugnayan sa iba't ibang pangkat o pamilya kung saan ang kawalan nito ay nagdudulot ng kalungkutan. Gusto nating magkaroon ng kaibigan, pamilya at komunidad. Sa social needs, ang focus ay sa pagtanggap mula sa iba. Sa self-esteem needs, ang focus ay sa pagpapahalaga sa sarili at pagkilala sa sariling halaga ng iba. darating natin ang pinakamataas na antas sa hierarchy ng likas. Ang limang tanong, ano ang ibig sabihin ng actualization at bakit ito ang pinakamataas na antas sa hierarchy ng likas? Ang actualization ay nangayon ng tao na magamit ng gusto ang kanyang kakayahan upang makamit ang kausayan sa iba't ibang larangan. Kumusta naman? Kaluoy sa Ginoo na priso ragyod. Pangawat katuod mo. Alangan, mahal kay ang kilo sa bugas, litsi. Wala may kapalit. Bugas na lang ang tatoy mong ipalit. Hoy, mugi nang nangawat ko. Aro na ay kwarta. Para makapalit ko og bugas para nimo. Kapalo ba katagpila ang kilo sa bugas ron? Bugas ron, perti na kamahal. Kunya karon kay na priso naman ka unsa mo pagbirada nimo. Tugnaw na ron ba kayo kay September na karon wala ka ko'y kadulong. Ito ang pinakamataas na antas dahil ito ang pinakatuktok ng personal na paglago at katuparan. Dito, ang isang individual ay ginagamit na niya ang kanyang buong potensyal upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagtuklas at paggamit ng iyong natatanging talento at kakayahan para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng mundo. Okay, class.
Okay, congratulations sa mga galing ninyo.